Hello mga legit Dover Cats! Isa na naman panibagong updates patungkol po dito sa ito pong hinahanash at talaga namang sinasabi po ng tape at ng fake bulaga ng lahat ng karma na kanilang dinadanas ngayon ay sinisisi nila sa TBJ at sa mga legit Dover Cats. Ang lahat ng yan. But before that, kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking channel, please don't forget to like, share, and subscribe at hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Bago nga tayo magpatuloy sa ating mga updates this afternoon, nais ko po muna magpasalamat sa lahat po ng mga legit viewers po natin, legit subscribers, and legit Dover Cats na lagi pong nag-aabang at nakaantabay sa mga videos natin. Maraming salamat po sa inyo pong panonood at pagsubaybay. At ngayon pag-usapan natin ito kasi po marami po tayong mga naririnig na balita patungkol po dun sa sunod-sunod na karma na nararanasan po ng generic bulaga, ng fake bulaga dahil sunod-sunod po yung kanilang failures. Una, ito pong si Mr. Paulo Contis ay gusto magpakasal. Ito lang tong kinalaman dun sa dun sa updates natin, pero gusto ko lang malaman ninyo na gusto nung magpakasal daw di umano nito, kaso nga lang hindi niya mapakasalan yung kanyang girlfriend ngayon na ipinalit niya dun sa pangalawa niyang girlfriend dahil ito raw po ay kasal pa. Kumbaga parang hindi pa natatapos yung kanyang case, no? Yung kaso niya sa annulment, hindi pa siya pwede magpakasal. So, yung isa sa mga karma niya. At isa sa mga sunod-sunod na karma nga dinadanas ngayon ng tape dahil according po to GMA, parang ayaw na po nilang bigyan ng panibagong kontrata. Ito pong nasabing tape, no? Although meron po silang trademark for 10 years na na-renew po nila, pero they did not know kung meron pa po silang meron pang GMA na tatanggap sa kanila. Pero according po dun sa mga nabasa natin, nasagap natin balita, na ang tape daw di umano ay lilipat na sa ALTV. Sabi ng ilan na mas malakas daw ang frequency at mas malakas daw ang signal nito kasi kahit bumabagyo o kahit ano pa mang mga dilubyo na nangyayari dito sa natin, sa mundo natin, mananatili daw na stable yun. Yun ang sabi nila, ha. Kaya po pinili nila ang ALTV na mapabilang doon na pagmamayari po ng isa sa mga mayamang negosyante, no, na pinagmulan din po ni Mr. Willie Revillame. At hindi pa po yun nagmamaterialize kasi according po to GMA, parang hindi na nila i-renew pa yung kanilang kontrata. At ilan din sa mga karma na dinadanas ngayon is yung pag-check po nila last Wednesday, no? Sabi po ng ilan, ito pong PEP alerts na to kasi pang GMA 7 kasi to Facebook at YouTube account ng bagong Eat Bulaga na takedown matapos i-report ng detractors. Ayan. So, base po dun sa mga title po nila, parang isinisisi po nila yung pagkakawala or pagtanggal ng kanilang Facebook at YouTube account. Isinisisi po nila doon po sa mga supporters po ng TBJ. Parang tila baga sinasabi nila na lahat ng karma na dinadanas nila ngayon ay may kinalaman ng TBJ at ang ilan sa mga legit Dover Cats. Sabi daw, malalaman ng Miyerkules noong June 21, 2023 kung mapapanood na muli ng live ang Eat Bulaga sa YouTube channel at Facebook page. Ito ay matapos mawala ang YouTube channel at Facebook page na Eat Bulaga na dahil sa report ng detractors ng noontime program Tape Incorporated. Sa administrators ng mga nabanggit na social media platform, araw ng Lunes, June 19, ang unang nawala ang YouTube channel ng Eat Bulaga na. Kinagabihan ang Facebook page nito ang sumunod na naglaho. Yung kanila pong yung generic bulaga is meron po silang 9.8 likes and 14,000 followers. So, meron po silang ganun dun sa Facebook nila. Kahapon ng Martes, June 20, nung Martes po, pansamantalang napanood sa verified Facebook page ni Isko Moreno at hindi lang yon talagang gumagawa po sila ng paraan para talaga ma-retrieve nila. Pero kasi nagkaroon kasi ng massive report sa nasabing social media platform, iti-take down po talaga ng Meta yan o kaya naman ng YouTube, dahil po doon sobrang dami
May 20 million followers ang verified Facebook page at 5.29 million subscribers ang YouTube channel ng pioneer host ng Eat Bulaga. Pero hindi na ito aktibo mula nang magdesisyon sina Tito Vic at Joey na iwanan ang Tape Inc. noong May 31, 2023. Ito nga yun. Kasi hindi nila ma-access yan yung pong 20 million followers, yung official Facebook nila or YouTube, dahil yung gumawa niyan is kasama po ng TVJ sa na lumipat po dito sa TV5. So ngayon, ang nakakainis lang, ang sinisisi po nila sa mga pagkawala niyan, pag-take down ng lahat ng social media platform nila, sinasabi nila na ang mga detractors nila. So parang sinasabi nila, ang mga legit Davercats, yung mga supporters daw, di umano ng TVJ ang siyang nag-report nito. So, ang nakakainis lang, sa tuwing meron pong mga karma na nangyayari sa kanila, lagi nilang sinisilip at lagi nilang isinisisi ito doon sa mga followers po ng TVJ. Na hindi naman talaga sila sure kung sino ba talagang nag-report niyan o baka naman may mga galit din sa kanila, 'di ba? Pero isa sa mga trivia, no, dahil meron po ang Tape Incorporated na Facebook page kung saan meron po silang ngayon po as of now, meron po silang 145k followers and 112k likes. So nagtataka po ang lahat saan kumuha ng Facebook page ito pong Tape Bulagta. Mula nung nagsimula ang Eat Bulaga, wala naman po talaga silang official YouTube or wala silang official platform. Wala silang Facebook dahil ang tangi lang nilang ginagawa talaga is mag-produce, 'di ba? Mag-shell ng pera. Pero hindi po sila nagkaroon ng abala na gumawa ng sarili nilang Facebook accounts. According po sa ilan sa mga commentators po natin or ilan sa mga news na nasaga po natin, na ito pong official Facebook ng Tape na ginagamit na pang live, binili po nila yan sa isang verified account. Na yan po ang ginagamit ng Tape Incorporated, no? Kaya ngayon, medyo nililesen na rin ni Isko at ni Paolo yung pagla-live nila doon po sa kanilang official social media account dahil medyo may mga nagre-report na din. So, yun yung mga sunod-sunod na karma na dinadanas nila ngayon. So, dahil dyan magbabasa tayo ng ilan sa mga komento ninyo. Sabi ni Tess Francisco, congratulations po at deserve po ninyo yan, Mr. MVP, dahil po magandang welcome na ginawa ninyo sa TVJ na Davercats. Kasi kung matatandaan ninyo kahapon, ay ibinigay natin sa inyo yung news about dun sa si MVP ang tinaguri ang most highest earnings, no? Sabi ni Jason Hernandez, 6682, deserve mo Mr. MVP ang mag-number 1 dahil sa pagtanggap mo sa TVJ at sa legit Davercats, kaya mahal ka ng milyong manonood. Ayun. So, yun yung isa sa mga talaga namang, yun yung positive karma naman na dinanas ni MVP dahil mula nang tinanggap niya at binigyan ng magandang tahanan ng TVJ, kasama na rin siya na sa na-bless. Sabi pa ni Jason Hernandez, deserve mo MVP ang mag-number 1 dahil yun nga, so marami po talaga ang totoong nagmahal at tumanggap nga dito kay MVP, ano. Salamat po sa inyo, Mr. Jason. And of course, we still have another comments coming from Mr. Firefly766. My prayer and good wishes to MVP. You've done good things, especially to the TVJ, and it will come back to you 1,000-fold. Ayun. Alam niyo, ang ganda po ng offer ni MVP sa TVJ. Kung mapanood niyo MediaCon, na hindi lang sila mga empleyado, but they are really the owner of that particular show. Yun ang ginawa ni MVP. Sabi ni Fanny Munoz 2569, yan ang nagagawa ng TVJ sa TV5. Hindi po pinagsisisihan ni Sir MVP ang pagkuha na sa TVJ at legit Davercats. Thank you po Sir MVP at binigyan mo ng bagong tahanan ang mga legit Davercats at legit Eat Bulaga. Ayan, salamat din po sa inyo pong komento. At please mag-comment lang kayo sa comment section natin kung ano po yung nais ninyong sabihin, and kung hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na sa channel na ito para lagi kang updated. Until next vlog, God bless everyone.